Isang magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid. Isang maligayang araw ng Sabat po sa bawat isa. Napakaraming mga pangyayari sa ating mga kapaligiran. Karamihan po ay mga badya ng kaguluhan, mga sakuna. Subalit tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na nawa po ang bawat isa ay patuloy po na iniingatan at kinakalinga ng ating Panginoon. Bago po tayo tuluyang magsimula sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Amang tayo na sa langit, muli po sa banal na araw ng Sabat na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at kami po ay nagpapasalamat, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. At sa gabi pong ito, bigay sa amin ipagkaloob po sa amin ang banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang inyong mga salita. At higit sa lahat, patuloy po kaming ingatan, bantayan ang inyong mga banal na anghel at ang inyong kabanalan, biyaya ay sumaaming lahat. Maraming salamat po. Ito po ang aming hiling at pakiusap sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Minsan pa po mga kapatid, magandang gabi. Alam natin na puno ng kaguluhan ng ating paligid. Ano po? Ang ating mga kapatid sa gitnang silangan ay patuloy na humihingi ng panalangin. Ano po ang digmaan sa pagitan ng iba't ibang mga bansa laban sa Israel. Subalit sa pagkakataong ito, sila po ang gumawa ng hakbang na maaari pong magpalala ng sitwasyon ng kapayapaan sa gitlang silangan. Kaya na rin mga kapatid, tayo po nalulungkot, napakarami po ang naging biktima ng isang tinatawag nating plane crash na sa India. Hindi natin alam paano ito nangyari, ano ang sitwasyon, sino ang may kasalanan, may problema ba sa eroplano at marami pang ibang mga katanungan na maaring masagot lamang po sa mga susunod na mga araw or buwan. Subalit ngayong gabi mga kapatid, atin naman pong balikan at pag-aralan ang isang pag-aaral mula po sa aklat ng Galacia na para bagang ito po ay muling nauulit sa atin pong panahon, sa atin pong kasaysayan sa panahon pong ito. Ang sabi po kasi ng aklat ng Galacia, kung kayo po ay may mga Biblia, Galatians chapter 1 verse 6 and 7, ito po ay ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi po ay ito, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ into another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So bakit po nasabi ito ni Apostol Pablo? Well, mga kapatid, kanya pong itinayo ang simbahan ng Galacia. At sa paghaba ng panahon, may mga dumalaw dito na kung saan ay ipinapakita nila na kinakailangang muling balikan ang mga naalis na po ng sistema. Lalo na po yung mga seremonyang paglilinis, kagaya po ng pagtutuli na kung saan ito po ay muling nagiging subukan ng pananampalataya at ng kaligtasan. Mga kapatid, mabigat po ang pinagdadaanan ng maraming simbahan at denominasyon sa panahon pong ito. Siguro po wala nang bibigat pa sa sitwasyon na meron po tayo ngayon bilang isang grupo ng mga mananampalataya. There is trouble in Adventism. There is
a theological split and separation among us. Ito po ay isang panibagong ebanghelyo na itinuturo at kumakalat at ibang Kristo na hindi naman itinuro ng Biblia. Ang sabi pa po ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, unang Korinto 11:19, ano pong magaganap? For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. So anong ibig sabihin nito? May mga magsisidating na mga maling turo, mga maling doktrina upang guluhin ang bayan ng Diyos, upang magkaroon ng kabalisahan sa karamihan, at magkaroon ng tinatawag na pag-iiba ng direksyon ng mga anak ng Diyos, na ito po ay magriresulta sa kapahamakan ng marami. Pero siguro po, ngayong gabi, gawin lang nating brief yung ating historical lesson sa parting ito, at siguro po, ang pinakamalaking tanong na lagi pong gumugulo sa atin, kailan at paano nagsimula ang paghihiwalay na ito sa pag-aaral sa mga katuruan? Paano ito pumasok sa ating church? At bakit nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi? Yan, mga kapatid, the story could be traced. This trouble in Adventism, how it started. Okay? It officially started, although mahaba na yung kasaysayan, but it became more prominent with the publication of the most divisive book in the church. Ano po yung book na yon? This is the book Questions on Doctrine, which was published noong 1957. Ito po ay pagpapaliwanag ng ating church sa mga evangelical, sa iba't ibang churches, kasi po tayo ay pinagbabantaan na tatawaging kulto, tayo ay tatawaging hindi kasama sa tinatawag nating community of Christian churches. So they made a book with almost 720 pages. Binuo po ang aklat na ito. And there are many things contained in this book na hindi po sinang-ayunan ng marami. Bakit po hindi nila sinang-ayunan? Merong tatlong bagay, na para sa kanila ay mabigat na dahilan kung bakit kinakailangang ituwid or wag maibahagi ang aklat na ito, because there are some theological compromises and theological shift sa aklat na ito. Una sa lahat, dito po unang publicly inaffirm ng church ang tinatawag nating Trinity doctrine and connected it with the biblical concept of Godhead. And this is a departure from our long-standing position regarding the personality of God. Isa po ito sa tinutulan ng karamihan. Ikalawa is because of the content of this book, Questions on Doctrine, regarding the human nature of Christ, which contradicted many pioneers, many prominent Adventist theologians and preachers. Why? Because our historic position is that when Jesus came to this planet, nang siya po ay nagkatawang tao, sabi po ng aklat ng John,
chapter 1 verses 1 to 3, and the word became flesh, sabi po ng verse 14. At kung idudugtong po natin yan sa aklat ng Hebreo, Jesus took fallen human nature. Ano pong ibig sabihin ng fallen human nature? Ito po ang likas ni Adan nang siya po ay nahulog na sa kasalanan. So nung nagkatawang tao siya, yung kanya pong kinuhang laman, buto, dugo, pagkatao, ay isang katawan na napahina na po dahil sa tinatawag nating genealogy. Ano po? Yung law of passing of genes and mga infirmities sa pamamagitan po ng ating physical na pagpapasa ng mga lahi. At maliwanag naman po yan sa aklat ng Mateo. Because in the book of Matthew, pinakita po doon, unang-unang chapter, yung genealogy ng ating Panginoong Jesus na kung saan ipinakita po kung ano yung kanyang lineage nang siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa. So many old Adventist pioneers believe that this is a departure from our historic teaching. And then of course, nakita nila, higit sa lahat, third, there is a theological compromise to be accepted by mainstream Protestants and evangelical churches, especially our position regarding the atonement and the heavenly ministry of Christ in the heavenly sanctuary. So this book was indeed believed to be the most divisive book in the history of the church. And since then, simula noon hanggang ngayon, ay nahati po ang church sa dalawang klase ng paniniwala. Okay? So, when Questions on Doctrine was published, meron pong nagbigay ng mahigpit na pagtutol sa book na ito. And that is none other than L.M. Andreasen. Yan, siya po isang prominent preacher na kung saan ipinakita niya kung ano ang mga mali sa aklat na ito at gaano ito kadelikado para sa mga mananampalataya. Okay? And ito pong si L.M. Andreasen ay tumatayo sa tinatawag nating historic position ng church. And what is our historic position? That we can overcome sin and we can stop sinning. Yan. At sino nga po yung nanguna dito na nag-oppose? Yan, sa aklat na ito, Questions on Doctrine. Ulitin ko po, L.M. Andreasen. At marami pa, ilan ito sa mga listahan ng mga pangalan who oppose this book because they believe this will dilute the gospel, especially our teaching on salvation. At hanggang ngayon, ito po ay pinanghahawakan ng mga tinatawag nating minority Adventists sa ating panahon. And what is troublesome, mga kapatid, is this dominant theology, new theology, which is also known as liberal theology, na umusbong after the publication of what we call this Questions on Doctrine. At ito po ay binubuod ng ilan ding mga pangalan na narito na sila po ay naniniwala only the second coming of Christ can end sin and stop us from sinning. So yan po. By the way, itong historic Adventist teaching na ito na ngayon po ay minority, ang tawag dito ng iba, it has been branded with a new name. Ano po? Ang tawag nila dito ngayon is last generation theology. But we disagree with this concept. Unang-una, mga kapatid, bakit po naniniwala tayo
that the means of salvation from the Old Testament to the New Testament in the last days, pare-pareho po ang conditions of salvation. Pare-pareho din ang pamamaraan ng Diyos kung paano siya nagliligtas. So ulitin ko po, itong historic faith na ito ng Adventism is now branded by many, ano po, as last generation theology. At ito po ngayon ay tinatawag sa iba't ibang lugar as a heresy. Nabaliktad na yung sitwasyon. Ano po, ito na yung tinuturing na magulong theology na kung saan ito nga pong si L.M. Andreasen, nung siya po ay kumontra dito sa pag-print nitong Questions on Doctrine, siya po ay tinawag na lunatic fringe. Ibig sabihin parang may sira, may toyo, manggugulo ng church. At tinanggalan siya ng mga credentials, ano po, na makapagturo because of his protestation or pagpoprotesta sa bagong position na ito ng church. But don't forget mga kapatid, hindi po nagbabago ano po ang kondisyon ng pagliligtas ng Diyos. Kung ano ang hinihingi niya sa panahon ng mga patriarka, sa panahon ng mga apostol at maging sa huling panahon, wala pong nabago. Lahat tayo ay niligtas at maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And God will accept nothing but purity and holiness. Ang sabi nga po ng isang bahagi ng aklat ng Ephesians, not one spot or wrinkle or one defect of character. And it could debar us from heaven. So ang concept ng marami, pag minention mo yan, parang ang hirap, no? Hindi po mahirap. Ang mahirap po ay kung hindi natin isusuko ang lahat sa ating Panginoon. Because ample provision has been given by the Lord. Kaya nga may mga ilang talata sa Biblia na kung saan sinasabi, perfecting holiness in the fear of God. Grace will be given. Grace is sufficient. In fact, the Bible has many examples ng mga taong dati ay makasalanan pero sila po ay nagbago, binago ng biyaya ng Diyos at simula po ng araw ng kanilang conversion, they went to what process? Sanctification hanggang finally na-attain nila yung state of holiness na hinihingi ng ating Panginoon. Even Christ set a good example pagdating po sa tinatawag nating holiness and overcoming of all sins and unrighteousness. In fact, the Bible is very clear. In Christ, ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, there is now therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Ang mga na kay Kristo ay hindi na lumalakad sa laman. Maliwanag po ang aklat ng Roma. Ang sabi pa ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sila ay mga bagong nilalang. Ang dati nilang pagkatao ay nawala na. Sila po ay nagbago na ng prinsipyo sa buhay, nagbago na ng prioridad sa buhay, nagbago na ng pamamaraan sa buhay, even the way they think. Sila po ay binago ng ating Panginoon at sana po kasama dito tayo, ano po. At sa aklat naman po ng Philippians chapter 3 verse 14, paano sila nagbago sapagkat nakita nila they were called in a high calling in Christ Jesus. Sila po ay iniaangat mula sa sistema ng sanglibutan patungo sa ating Panginoong Jesus. At Romans chapter 3 verse 24, they are justified freely by grace and they have redemption in Christ Jesus. Kaligtasan mula sa ating
Panginoong Jesus. At ano ang katapat po nito mga kapatid? They have received what we call all spiritual blessings from the Lord. Sabi pa nung ilang bahagi ng talata na yan, in heavenly places in Christ. At ang pinakamabigat na talata mga kapatid, Colossians chapter 1 verse 28. Ang sabi dito, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So there is a teaching of what? About perfection, about holiness, about sinlessness. Alam niyo po, ito ang pinakamalaking issue regarding the fallen churches, regarding the Laodicean spirit that is entering in the church. Yan, marami pong mga simbahan ngayon ang hindi naniniwala sa ebanghelyong ito na itinuturo natin ngayon, which is the historic position of the Adventist Church. But there is now a theological shift and separation from this teaching. Kaya nga mga kapatid, masasaksihan natin ngayon sa iba't ibang churches, there is a false teaching regarding salvation. Many like the Jews, sabi po ng Romans chapter 10 verse 3, are establishing their own righteousness. They have their own method of salvation na hindi naman tinuro ng Diyos. There is only one way of salvation, mga kapatid, and that is outlined in the scripture. Ano ang earmarks ng mga errors na ito? Especially with these fallen churches. They preach a false Christ. Sabi nila, yung Christ sa tinuturo nila may advantage nung siya nagkatawang tao dito. Kaya siya nakapag-overcome kasi may advantage siya. Siya ay mabuti pero hindi natin kayang gawin kung ano yung halimbawa na ibinigay niya. We cannot copy this example. Number 2, they preach another spirit. Imbis ang unang gawin at hanapin ay ang bunga ng espiritu, ang una nilang gustong ma-achieve is what we call glossolalia, or commonly known as speaking in tongues. That is their barometer if you are spiritual. Kapag ikaw ay nakapagsalita na ng ibang wika. But mind you, brothers and sisters in Christ, napakarami pong mga mangangaral, mga apostol na hindi po nakapagsalita ng ibang wika, pero hindi po ibig sabihin nun, hindi sila napuspos ng banal na espiritu. And the third earmarks, ano po, ng isang false church is they have what we call the false gospel. They teach salvation in sin. They teach that there is no law. They teach that we can earn salvation by our own good works. And these are all earmarks, palatandaan po ng isang church or isang movement ay isang church na hindi po pinagkatiwalaan ng Diyos ng tamang ebanghelyo. Ang sabi nga po sa atin, tayo po ay sisipi. Ano po? Ang sabi dito, Christ imputes His perfection and righteousness to the believing sinner when he does not continue in sin. Take note of that portion of this code. When he does not continue in sin, but turns from transgression to obedience of the commandments. Kapag ang tao po ay sumunod
at sinundan kung ano ang sinabi ng ating Panginoon na paraan ng kaligtasan. So, obedience is needed. Wala po tayong mababasa sa Biblia na may mga taong niligtas ang Diyos sa kanilang pagsuway. Ang Diyos po ay nagliligtas sa mga taong pinatawad, nagsisi, at nagsimulang sumunod kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Mga kapatid, gaano kahalaga ang pag-aaral na ito? We are now living in the time in which we call this is the time of the sealing. Nasa panahon na po tayo ng pagtatatak. At sino ang tatatakan ng Diyos? Sealing means you are settled into the truth intellectually and spiritually. At kapag ikaw ay sealed, matagumpay ka na makakatawid pag dumating na po yung tinatawag nating huling salot sa sanglibutan. At sino po ang makakaraan or makakalampas sa panahon na ito? We know the theology and the eschatology of the Bible. Alam natin na tayo ay babaguhin ng banal na espiritu in the form of the early rain. Ito po ang nagpapatubo sa binhi, nagpapalaki. Ito po ang pasimula ng tinatawag nating proseso ng kabanalan, sanctification and justification, at dito tayo sinisimulang hubugin ng ating Panginoon. And later on, as we continue to grow in the faith, we can overcome sins and unrighteousness, not by our own works, but by the grace of Christ. And then, kapag tayo po ay talagang nananagumpay, ihahanda naman po ng Panginoon ang tinatawag nating latter rain or huling ulan, na kung saan our characters will be fixed, our moods, our personality, the image of God will be restored, at ito po ang magiging paraan para pag sara po ng tinatawag nating probation, yan tayo po ay natatakan na ng tatak ng Diyos, and we will pass to the time of trouble such as never was since there was a nation, especially including the 7 last plagues, at tayo po ay makakalampas sa panahon na ito. Ang sabi nga po dito, sino lang ang makakarating sa ganitong antas ng pananampalataya? If every point, every temptation, every trial, every test have been overcome, whatever is the price of this temptation or trials or persecution, if we have prioritized bringing glory to Christ, yan, tayo po ay makakatanggap ng huling ulan, at tayo po ay handa na sa tinatawag nating pag-uwi sa langit na bayan. Alam niyo po, maraming churches ngayon na naluloko at nanluloko sa paniniwala na hindi kayang mapanagumpayan ang kasalanan. Bakit natin nasasabing ito ay pangloloko o pandaraya? Kasi ang sabi po dito, mga kapatid, basahin natin, many are deceiving themselves by thinking that the character will be transformed at the coming of Christ. Mababago lamang sila ng biyaya ng Diyos kapag dumating na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. But there is no conversion of heart at His appearing. Hindi po tayo babaguhin. Now is the accepted time. Sabi nga po ng huling sentence dito, let me read this. Our defects of character must be repented of, and through the grace of Christ, we must overcome them while probation shall last. This is the place of fitting up for the family above. Ngayon po ang panahon
para po mapagpanagumpayan ang mga bagay na ito, lalo na po ang kasalanan. Let us read. Ilan pa pong mga quotes for this evening. Ang sabi pa nga po dito, in the day of judgment, the course of the man who has retained the frailty and imperfection of humanity will not be vindicated. For there will be no place in heaven. He could not enjoy the perfection of the saints in light. He who has not sufficient faith in Christ to believe that he can keep him from sinning has not that faith which will give him an entrance into the kingdom of God. Kung ikaw ay may pananampalataya, subalit hindi ka naniniwala na ang pananampalatayang yan ay kaya mong magtagumpay sa mga kasalanan, ang pananampalataya pong yan ay kailanman hindi makakarating sa langit. Ang lagi nating naririnig sa panahon pong ito, mahirap, hindi natin kaya, yes, hindi po talaga natin kaya on our own. But God's grace is sufficient. Ano ang hinihingi ng Panginoon? Holiness of heart, purity of life. These are the favorite teachings of Christ. In fact, isa sa lagi niyang itinuturo, ano po? Magtiwala tayo sa ating Ama sa Langit. At ang sabi niya nga po, ang kanyang panawagan sa atin, be therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. Mga kapatid, it does not mean maturity. Perfection does not mean maturity. That is how many churches and preachers equate the word perfection, maturity. But we know what is perfection. Ano po? Especially moral perfection. And that is being able to overcome all sins and unrighteousness by the grace of God. Ang sabi nga po, mga kapatid, perfection, holiness, nothing short of this would give them success in carrying out the principles He has given. This is from the devotional book, Sons and Daughters of God. Yan, mga kapatid, so what is our historic position regarding this subject? Especially na tayo po ngayon ay being branded as last generation theology. Ang tingin sa atin, heretical itong teaching na ito. This is a false gospel. Baliktad na po yung sitwasyon ngayon. Yung nagtuturo na ng tama ang ina-assume na mali at nagtuturo ng heresy. Ano po? Walang pinagkaiba nung panahon ng mga Hudyo. Yung tunay na membro, yung tunay na Mesiyas, pinalabas sa sinagoga, hindi lang pinalabas, ipinako sa krus. Ibig sabihin ng ipinako sa krus, siya po ay gumawa ng isang kasalanan na walang kapatawaran sa langit. Ano po? At sinisira niya kung ano yung sistema na ginagawa ng Diyos. Kaya po ang inihiling ng mga Hudyo ay ipako siya sa krus. Pwede naman po siyang batuhin lang bilang kaparusahan. Pero yan ang gusto nilang ipakita. Walang kapatawaran ang ginawang kasalanan ng ating Panginoong Jesus. So yung nagtayo ng church, yung tunay na pundasyon ng church, ang tunay na daan ng kaligtasan ay pinalabas sa church. Ang tunay na ebanghelyo. At itinuro na mali at nagpapanggap at bulaan at hindi totoo ang kanyang mga ginawa. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mga pangdaraya na siya ang Mesiyas. Mga kapatid, parang ganito na rin ang sitwasyon ng tunay na mga anak ng Diyos at ng tunay na ebanghelyo sa kalagitnaan natin ngayon. It is being branded today as heresy. If you teach Christian perfection in Christ, you will be branded as teaching a doctrine, a gospel that is false. Pero mga kapatid, ito ang tunay dapat na ebanghelyo na panghawakan ng mga anak ng Diyos kung nais nating makarating sa langit na bayan. So what are our historic position? Number one, mga kapatid, ano po? And after this
points, we will summarize our lesson for tonight regarding this crisis or trouble in Adventism. At mga kapatid, ipapauna ko na po, hindi lang tayo dapat theologically aligned with the truth. Dapat practically sa ating isip, sa ating gawa, sa ating pananalita ay tunay na masasalamin ang katotohanan ng Ebanghelyong ito na ating pinaniniwalaan, na ating ipinapangaral. Sabi nga po ng Biblia, the loveliness of Christ is seen in us. The reflection of Christ's character is seen in His people in these last days. So what is our historic position? What are our historic position? Number one, we believe that after the fall, the human race is now born with weakness and tendencies to evil. And wala po tayong namanang original sin. Hindi po namamana ang kasalanan. Ang namana natin ay ang mga kahinaan na meron po ang tao simula nang pumasok ang kasalanan. Ikalawa, yan, regarding sin and choice. Yan, maliwanag po dito. Naniniwala din tayo na ang mga tao po ay hindi maliligtas, hindi dahil sa kung anong laman or katawan meron tayo na minana mula kay Adan. Yan, we will be lost because of our wrong personal spiritual or moral choices. Yung atin pong ginagawang mga maling desisyon. Lalo na kapag ito ay labag sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang nagdadala ng kapahamakan at nakapaglalayo sa atin sa kaligtasan. Ikatlo, yan mga kapatid, equally important. We believe that repentance is a gift from God. God's grace is God's initiative to bring us back to heaven. So grace, mercy, and love is extended to everyone for our redemption. Bakit po natin sinasabi yung word na to everyone? Kasi po maraming churches ngayon naniniwala the salvation is only given or extended to the elect. Way before Genesis 1:1, pre-selected na lahat ng Diyos. And we do not believe that. We believe na lahat po tayo ay may karapatan na maligtas. If we will only repent, turn away from sin, and accept Christ as our personal Savior. Number 4, our historic position. We strongly believe that meritorious work cannot earn salvation. And the purpose of redemption is the redemption of the human race from sin. At kung tayo man ay gumagawa ng mabuti, ito po ay bunga ng pananampalataya at hindi paraan upang tayo ay maligtas. Okay? Yung mga susunod pong mga points regarding this are, contentious para po sa iba. Number 5 is this. Yan, ano pong sabi dito? Obedience is a condition to be saved and a continual requirement for salvation. Hindi po ibig sabihin na sumunod tayo ng isa, sapat na. Kinakailangan pong tuloy-tuloy tayong sumunod. Tuloy-tuloy tayong nakadugtong sa puno. I am the vine, ye are the branches, and without me, we can do nothing. Kapag naputol po ang ating relasyon sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, kapag tayo po ay sumuway sa Kanyang salita at hindi tayo sumunod, yan, napuputol po ang ating salvational relationship sa ating Panginoon. Number 5, regarding Christ's human nature. We believe that Christ emptied Himself and took fallen human nature. He was tempted from within and from without.
But because he completely surrendered everything to his Father and to God, he gained complete victory over sin. At ang pagtatagumpay na ito ay hindi lamang po para sa kanya. Ang pagtatagumpay na ito ay hindi lamang pagbibigay din ng biyaya sa atin, ito rin po ay pagbibigay ng halimbawa kung paano tayo mananagumpay sa kasalanan. Ang sabi po sa aklat ng Pedro, that ye should follow in his steps, na susundan natin ang kanyang nilakad. Ano bang nilakad ng ating Panginoon? Lumaban sa kasalanan, nagpakabuti sa lupang ito. So ito yung gawain ng mga anak ng Diyos sa panahon pong ito. Sa kabila ng marami pong gumagawa ng katampalasanan at sinusunod ang masamang pita ng laman, hindi po ito gagawin ng mga tunay na anak ng Diyos sa panahon pong ito. At ikapitong punto, mga kapatid, in 1844, our Savior Jesus Christ began the closing phase of his final atonement in the most holy place of the heavenly sanctuary. Our great high priest is now interceding, na kung saan ang sabi po, names are rejected, names are accepted. But praise the Lord, we have an advocate. If we commit sin, we have a Savior. We have a mediator who will forgive, who will atone us from all sins and unrighteousness. Mga kapatid, ano ang hinihingi sa atin ng langit? Ano ang tamang pagkaunawa ng Ebanghelyo? At paano natin ito isa sa kabuhayan? Ngayon, mga kapatid, kinakailangan po natin itong pag-aralan, iluhod, humingi ng banal na Espiritu upang tayo po ay mapalakas at malakaran ng mga bagay na ito. Sabi nga po sa atin, mga kapatid, exact obedience is required. And those who say that it is not possible to live a perfect life throw upon God the imputation of injustice and untruth. Pag itinuro natin, pag pinaniwalaan natin ang paniniwala ng iba, na ang Diyos ay nagbigay ng mga batas, ng mga utos, na hindi naman pala natin kayang gawin, anong ibig sabihin nun? Pinahihirapan lang tayo. Gumawa ang Diyos sa mga panuntunan ng katwiran na hindi naman pala natin kaya. At kailanman ay hindi natin mararating. So parang niloloko. Kumbaga kung sa panahong ito, kung ito po ay gagawin ng ating kapwa sa atin, yun ang sasabihin natin. Niloloko mo ba ako? Tinuturuan mo kung gawin ang isang bagay na kahit pala gawin ko, hindi ko naman magagawa. That is the imputation of these teachings. Kapag sinabi natin na hindi natin kayang managumpay laban sa lahat ng uri ng kasalanan. And that is a grave accusation against Christ. Why? Because ang sabi ng ating Panginoon, if God is with us, who can be against us? Maaari po tayong magtagumpay laban sa kasalanan ngayon. Hindi rin totoo na yung last generation lang ang pwedeng maka-perfect ng character. There has been many example in the Bible. People who have overcome sin and unrighteousness by God and by grace and by faith alone. At ang tangilan nating dapat gawin, mga kapatid, ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus habang nakikita po natin na mas lalong lumalala ang kaguluhan dito sa lupa, mas lalong dumadami
ang iba't ibang mga kalamidad, habang nakikita natin ang pagbagsak ng iba't ibang mga bansa, at higit sa lahat, ang pagtalikod ng marami sa Diyos. Kinakailangan nating panghawakan ang Ebanghelyo, ang mga pangako ng ating Panginoong Hesus, sapagkat tayo po ay malapit nang umuwi sa langit na bayan. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ano ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Hesus? Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. We can overcome all sins and righteousness through the blood and grace of Christ alone. We will be victorious if we constantly look to our Savior, the Alpha and the Omega of prophecy and salvation. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga mahalagang paalala at leksyon na amin pong napakinggan. Nawa ang bawat isa ay patuloy na makidigma ng mabuting pakikidigma ng pananampalataya, at ang bawat isa ay magtagumpay sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig, sa mga balakid ay binibigay ng kaaway. Turuan kami, Panginoon, na maging buhay na patutuo sa huling araw na ito ng inyong biyaya at ng inyong kagandahang loob. Tulungan kami ng aming mga pangalan ay mapanatiling nakasulat sa aklat ng buhay, at ang bawat isa ay magsilbing ilaw ng sanglibutan sa panahon pong ito. Ipagkaloob sa amin ng banal na Espiritu ang pag-iingat ng inyong mga banal na anghel, at ang kapayapaan, bendisyon, at pagpapala ng langit ay ipagkaloob sa lahat ng inyong mga anak. Ito pong aming hiling at pakiusap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang gabi. Magkita-kita po tayo bukas sa atin pong mga bahay-sambahan. Nawa po mapasa ating lahat ang kapayapaan ng langit. God bless po sa bawat isa.